Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. Ang tagal kong hindi naagawa ng video para sa inyo. Mahigit isang buwan rin kasi galing akong panggabi and recently wala talaga akong oras. Hindi ko maisingit yung paggawa ng panibagong content para sa inyo. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, itong pag-vlog ko, ginagawa ko lang to kapag free time ko. Ayun, na-miss ko kayong lahat. Ang dami nagko-comment. Sabi sa akin gano'n, natagal ko na walang upload. Hinihintay nila. And yun, may mga iba, nagpa-personal message, nagpapasalamat. Marami pa rin nagtatanong na humihingi ng oras para makausap ko. Pero recently, pasensya na kayo. Hindi ko kayo mabigyan ng oras kasi talagang napaka-busy. So, ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta and I hope nakakatulong yung mga ina-upload kong video dito sa channel na to para kahit papano gumaan yung pakiramdam nyo and unti-unti naiintindihan nyo yung anxiety disorder. Alam naman natin na yung anxiety disorder napakalaking hadlang sa pang-araw-araw, no? Naaalala ko noon dati, talagang napakaraming bagay yung mga hindi ko na nagagawa, katulad ng hindi na ako nakakalabas ng bahay, ang dami kong mga pagkain na iniwasan, tapos yung saya na nabawasan, no? Tapos, ayun, minsan wala akong oras para makasama yung kaibigan ko, yung mga katrabaho ko, tumigil rin ako magtrabaho. Kasi ganun talaga yung anxiety disorder, lalo na kapag severe, no? Lalo na kapag wala kayong idea at all about anxiety disorder. Kapag may mga sintomas kayong mga nararamdaman, yung mga sintomas na yun, ang daming minimimik nito na mga malulubhang sakit. Tulad ng mabilis yung tibok ng puso mo, nahihirapan kang huminga, para kang mababaliw, biglang sumasakit yung ulo mo, nahihilo ka, nanginginig ka, minsan pinagpapawisan yung kamay mo. Ang daming sintomas. Kaya yung ibang hindi nakaka-experience ng anxiety disorder, akala nila parating nasa isip mo lang yan. No? Huwag mong isipin, huwag mong masyadong ganun. Hindi kasi ganun. May mga sintomas kang mararamdaman kapag diagnosed ka na may anxiety disorder. And karamihan sa mga Filipino, hindi nila alam na anxiety na pala yung na-experience nila. First step talaga sa recovery ng anxiety disorder is magpakonsulta kayo sa doktor, no? Hindi importante kung psychologist or psychiatrist. Kahit internal medicine, magpa-consult muna kayo. Ang importansya kasi na nagpapa-consult kayo, nalalaman nyo sa sarili nyo na physically healthy kayo, na yung mga nararamdaman nyo, yung mga iba't ibang uri ng sintomas na nararamdaman nyo is hindi dangerous. Okay? So, assurance kasi yun. So, it means, alam mo sa sarili mo na physically wala kang sakit. Hindi ka nangangamba na baka one day bigla kang atakihin sa puso, baka sa susunod na araw ma-stroke ka, mawalan ka ng malay, diba? Akala mo mamamatay ka na, no? Hindi ganun. Kailangan talaga ma-rule out. Okay? So, sa mga taong takot na pumunta sa doktor, natatakot na malaman kung ano ba yung mga nararamdaman nilang sakit, dahil ang daming mga sintomas nilang na-experience, kailangan harapin nyo yan. Napaka-importante na you face your fear. Dapat harapin nyo, dapat tanggapin nyo sa sarili nyo. Kasi pwede kasing yung pagkahilo mo, sakit yung ulo mo, pwede kasing ibang sakit, no? Yung hirap ka huminga, yung pala meron kang sakit sa baga, yung paninikip ng chest mo, sakit sa puso, no? Kasi nga, tulad ng sinabi sa inyo, ang daming minimimik na sakit ng anxiety disorder. Hindi lang yan yung sa isip lang na bigla kang nalulungkot, bigla kang nababalisa. Hindi po ganon. Para sa mga taong hindi nakaka-experience, no? May mga sintomas kayong na-experience kapag kayo ay diagnosed ng anxiety disorder. So, ayun. Umpisa na natin, no? Anxiety disorder, punot dulo nito is takot. So, yung takot na yun, hindi yan yung kapag natakot ka sa isang bagay, may anxiety disorder ka na. Hindi po siya ganon. Ang anxiety disorder, nabibuild up siya over time. So, sa mga
past experience natin, like mga traumas, pwede natin nabibuild up yung anxiety disorder. Yung mga phobia, pwede rin yan, nabibuild up yung anxiety disorder dyan. Then over time, kapag sobrang taas na nung tension sa ating katawan, sa ating isip at katawan, may tendency na yung anxiety na yun is ma-develop into a disorder. So ang anxiety, normal yan. Okay? So kapag sinabi nating normal, lahat ng tao nakaka-experience ng anxiety. No? So tulad ba ng anong bagay para may idea kayo? Pwedeng sa mga bills, nangangamba kayo dahil wala kayong pambayad ng bills. Pwede yun. Ano pa ba? Pwede rin, let's say for example, estudyante ka, may submissions ng projects next week. Kapag hindi mo na ipasa yung projects na yun, ibabagsak ka ng professor mo. That's a normal anxiety na experience natin for everyday. Okay? So, examinations, board exams, ano pa ba? Kapag may binibigay sa yung mataas na posisyon, di ba? Nagkakaroon tayo ng anxiety dahil minsan, although thrilled tayo dahil na-promote ka, may tension pa rin, may anxiousness pa rin sa sarili natin dahil maaaring hindi natin magampanan yung trabahong binigay sa atin. Ano pa ba? Yung mga anxiety, common anxiety. Kapag wala kang makain sa pang-araw-araw, na-anxious ka. Bakit? Para gumawa ka ng paraan, para ibigay mo lahat ng makakaya mo, para may ma-provide ka sa pamilya mo na makakain nila. Okay? Ano pa ba? Ayan yung mga common, normal anxiety. Okay? Kasi, nung unang panahon, yung anxiety na yan, ano yan namana pa natin yan sa mga ancestors natin. Okay? So, yung mga sinaunang tao na namuhay sa mundo, may anxiety sila. And yung anxiety na yun, ayun yung nagsisilbing mechanism ng ating isip at katawan para iligtas natin yung sarili natin. Okay? So, yung mga ancestors natin, wala namang binabayarang bills yan. Okay? Wala naman silang mga anxiousness na in modern day na na-experience natin. So, yung anxiety nila, it's about survival. Okay? So, let's say for example, naghahunt sila ng mga wild animals para may makain sila sa pang-araw-araw. Yung anxiety na nararamdaman nila, yung panginginig, yung paninigas ng muscles, mabilis na pagtibok ng puso, mabilis na pag-iisip, unting pagkahilo, yung parang nagtatunnel vision sila. Ano yun? Dala yun ng instinct. Okay? Survival instinct. And that's anxiety. Para iligtas nila yung sarili nila sa kapahamakan kapag kakainin na sila ng mga hinahunt nilang mga wild animals, no? Ayun yung mga common anxiety. And in modern days, hindi na kasi tayo ganun. Ayun yung problema. In modern days, iba na yung danger na kinakaharap ng isang tao. Okay? So, yun nga, yung tulad nung sinabi ko kanina, ayun na yung mga common danger na na-experience natin. Kaya may tendency na yung anxiousness, yung anxiety na yun lumalabas, no? Para mag-perform tayo ng maayos, ma-provide natin yung mga pangangailangan natin, para mabuhay tayo, no? That's anxiety, okay? So in disorder, ayun yung normal anxiety, okay? So in disorder, ito yung kahit wala ka nang ginagawa, masyado kang nag-overthink sa isang bagay na kahit na yung mga simpleng bagay na yan na feeling mo is tawag doon, feeling ng katawan mo, ng isip mo danger, naapektuhan na, no? Lumalabas na yung mga sintomas mo dahil doon sa sobrang pag-iisip ng isang bagay na yun. Ayun yung disorder na tinatawag, no? Hindi ka na nakakalabas ng bahay. Bakit? Kasi natatakot ka doon sa mga sintomas mo. Na yung mga sintomas na na-experience mo pala is normal. Okay? Dahil nga, bewildered ka. Pag sinabi natin bewildered, confused, wala kang idea at all. Kaya yung mga simpleng mga sintomas na nararamdaman natin sa ating katawan, na a-associate na natin yan na danger. Okay? No? So, simpleng hilo, simpleng bumilis yung tibok ng puso,
kinabahan ng onte, akala mo may sakit ka sa puso. No? Ina-associate mo na yung mga pakiramdam na yun is heart attack. Bakit? Kasi bewildered ka. Wala kang idea. Okay? So, para ma-overcome natin yung mga pakiramdam na yun, kailangan pinapractice natin. Okay? Pinapractice natin at the same time, tinutulungan natin yung sarili natin by doing some research. Okay? Hindi yung research na ano ba yung mga signs and symptoms ng ganitong sakit na na-experience ko. Hindi ganon. Okay? Yung pagsa-search sa Google ng mga sintomas, hindi ko mare-recommend yan. Kasi unang-una, yung Google na yan, mas lalo lang nag-worsen yung mga pangit na pakiramdam na nararamdaman natin. Kasi, na-i-connect mo na yung mga pakiramdam na yon is, ayun, yung malubhang sakit na research mo. Okay? So, first step, magpakonsulta ka sa doktor. Then, kung normal naman, kailangan kumikilos pa rin tayo araw-araw. Okay? Kasi alam nyo ba, yung mind and body, may connection yan. Kapag ikaw yung tipo ng taong palagi kang nag-iisip ng negatibo, palagi kang nag-iisip ng hindi magaganda, palagi kang nag-iisip ng mga nakakatakot na bagay, nararamdaman ng katawan natin yan. Ganon kabilis mag-react yung katawan natin sa kung ano yung iniisip natin. Kung naaalala nyo yung dating sinabi ko sa inyo, na halimbawa, pumikit ka, isipin mo may manggang sobrang asim sa harap mo. Na yung mangga na yun, isasawsaw mo sa bagoong, tapos kakainin mo. Di ba iniisip mo pa lang, nagsesekret na ng saliva yung bibig mo, no? Naglalaway ka na. Kasi ganon ka-brilliant yung katawan natin, yung isip at katawan natin. Kapag iniisip natin is ganon, nagre-react yung katawan natin. Ano pa ba? Nung mga bata pa tayo, pag nanonood tayo ng mga nakakatakot na bagay, di ba? So, let's say for example, nanood kayo ng mga kaibigan nyo. Di ba minsan, pauwi ka na, naglalakad ka, sobrang dilim. Naiisip mo yung nakakatakot na pinanood mo. Di ba nanginginig ka, natatakot ka? Nagre-react yung katawan mo dun sa inisip mo. Kasi ganun nga ka-brilliant yung katawan natin. So kung araw-araw mong ganun pinapractice na mag-isip, yung katawan mo, nare-recognize niya yan. Okay? Na-anticipate niya na danger yon yung iniisip mo. Kasi yung brain natin confused yan. Hindi niyan alam yung reality, yung facts. Okay? So kapag inisip mo na ganun yung sakit mo, natakot ka dahil iniisip mo na ganun yung nararamdaman mo, ganun yung sakit na nararamdaman mo, magre-react yung katawan mo. So ganun din yung katawan natin. Kapag ikaw yung tipo ng tao na parati kang nakahiga lang sa bahay, lagi kang nasa sofa, pa-easy-easy, tulog yan yung katawan mo. And kapag tulog yung katawan mo, alam mo yon yung pakiramdam na, pansinin mo yon pag tanghali ka na gumising, sabihin natin 11 AM ka na gumigising. Pagkagising mo, di ba, ba't parang antok pa ako? Ba't parang ang tamlay ng katawan ko? Bakit parang wala akong gana kumilos ngayong araw na to? Na-observe niyo yan? Kasi, ganun nga yung connection ng ating katawan at ng ating isip. So, ganun din, kapag tatamlay-tamlay ka, ayaw mo mag-exercise, yung isip mo tulog rin yan. Okay? No? Mas prone ka sa anxiety and depression dahil, alam niyo, yung simpleng pagkilos-kilos. Yung simpleng paglalakad, pagja-jogging, pagkilos-kilos sa bahay, yung pinagpapawisan tayo, ang ganda sa katawan nun. Ayun yung tinatawag natin na natural antidepressant. Kaya napakalaking tulong na sa mga anxiety sufferers na pinipilit pa rin nilang kumilos everyday. Okay? Kasi naglalabas yung katawan natin ng natural antidepressant, no? And iniiwasan dapat natin na lagi tayong nakaiga, lagi tayong nakaupo, lagi tayong nakaharap sa cellphone, lagi tayong, alam mo yun, yung mga hindi kumikilos yung katawan mo. Kasi mas nakaka-depress yun. Mas nakakalungkot yun, no? Nararamdaman ng isip natin yan kapag ganun yung katawan natin. Okay? So kung ikaw naman yung tipo ng tao na prone ka sa physical activity like basketball, like running, alam mo yun, yung lagi araw-araw at least 30 minutes nagja-jogging ka, ang ganda nun sa katawan natin at sa isip natin, no? So, ayun, ganun yung importance na may idea tayo sa mga gantong bagay. Kasi,
alam ko eh, pinagdaanan ko yung na-experience nyo eh. Na, alam mo yun, yung asabay ka na lang, kasi alam mo, at any moment, susumpungin ka ng pakiramdam mo, kaya ayaw mo lumabas, ayaw mo magbuhat-buhat, ayaw mo maglakad-lakad, ayaw mo kumilos, kasi feeling mo, kapag kumilos ka, lalabas yung mga sintomas mo, and magpapanik attack ka. Na in reality, nasa isip mo lang yun. Ikaw na yung nag-iisip nun, na-associate mo na kapag kumilos-kilos ka, lalabas yung sintomas mo, magti-trigger yung anxiety mo. No? Ikaw lang yung nag-iisip nun. Napakalaking tulong po na araw-araw at least kumikilos tayo, nagpapapawis tayo, tumitibok yung puso natin ng mabilis, at least 30 minutes, no? Yung cardio exercise, napakalaking tulong niya, no? So, ayun, pag-usapan naman natin yung normalization. Okay? So, kapag sinabi nating normalization, tulad niyan, yung mga symptoms na nararamdaman natin, kailangan i-accept natin yan. Kailangan natin i-normalize, nasanayin natin yung sarili natin, na kahit na ganito yung nararamdaman natin, napaka-uncomfortable ng mga bodily symptoms, it is normal. Alam nyo, yung mga symptoms na nararamdaman nyo, kapag nag-i-struggle kayo dyan, kapag inaayawan nyo yung mga sintomas na yan, mas lalong nagtitrigger yung anxiety nyo. Ayaan mong maramdaman. Kailangan talagang namnamin natin yan. Although napakapangit sa pakiramdam, it is the process of anxiety recovery. Kailangan mong maramdaman talaga yan. And lahat ng mga na-control na yung anxiety disorder, talagang fully recovered na sila doon sa disorder, napagdaanan nila yan. Okay? Dumating sa point na tinatawanan na lang nila every time na nararamdaman nila yung sintomas na yun. Ako ganun ako. Tuwing nararamdaman ko yung mga pangit na pakiramdam, yung tipong magpapanik attack na ako. Minsan natatawa pa ako. Seryoso. Minsan sabi ko, ba't kaya nagparamdam to? Itong hirap pa huminga. Gagano ko, sabihin ko sa misis ko, natatawa ako. Sabi ko gano'n. Bakit? No? Sabi niya, bakit? Kasi, ito, nakahiga ako. Nararamdaman ko na naman yung sintomas ko. Nag-gets nyo? Kasi alam ko sa inyo, onting maramdaman, ano ba? Pupunta na akong emergency room, mamamatay na ako. Ganon kayo mag-react eh. Ako ganon ako mag-react. Natatawa nga lang ako eh, kasi minsan sinasabi ko sa misis ko na, alam mo may yung pakiramdam na ganito. Alam mo yung parang may superpower na ikaw lang yung nakakaramdam nun. Na yung power na yon, na yung mga nararamdaman mo na yun, hindi nila nararamdaman. Kaya feeling ko, itong anxiety na to, itong panic attack, yung mga sensation na yun, parang superpower lang na ako lang meron, no? Na hindi nila maiintindihan. Na in reality, although pangit sa pakiramdam, kailangan mo yun para iligtas mo yung sarili mo. Na kung biglang may leon sa harap mo, kaya mo lumaban, kaya mong tumakas. Na kapag biglang nasunog yung bahay nyo, kaya mong buhatin yung ref nyo, kaya mong buhatin yung mga gamit na mabibigat, no? It is anxiety, no? Ganon yung mechanism ng katawan natin para iligtas yung katawan, yung sarili natin sa danger. Na ang problema lang sa mga nagsasuffer sa anxiety disorder, lumalabas kasi yun even if wala tayo sa danger situation. Okay? No? Ganon ka-brilliant yung isip natin na kahit isipin mo lang na mamamatay ka na inisip mo lang na ano kaya kapag may sakit ako sa puso? Lalabas agad yung mga sensation na yun kasi feeling ng isip mo nasa danger ka. Okay? So, kilala nyo si Spider-Man? Siguro alam naman natin lahat, kilala nyo yun. Alam nyo parang ganyan eh. Yung anxiety, yung fight, flight, freeze response. Di ba may tinatawag siyang tingling sensation, no? Yung parang spider sense, yun ang spider sense, no? Na kapag nasa danger siya, let's say for example, biglang may hinagis sa kanyang malaking bagay, no? Biglang mag-tingling sensation siya, parang bumabagal yung paligid niya, yung oras niya. Tapos nasi-sense niya kung saan, para makaiwas siya, no? Tingin nyo, every time na nangyayari sa kanya yun, ano nangyayari sa kanya? Di ba bumibilis yung tibok ng puso niya, tumitigas yung muscles niya, nagkakaroon siya ng extra energy. Yung eyesight niya, parang mas lalong
tawag doon, mas lalong nagiging clear, no? Tumatalas yung pakiramdam niya, no? Ganon din yung tinatawag nating fight and flight response. Sa totoo lang, no? Medyo maganda yung explanation ko, no? Ganon din yun, na pag nag-isip ka lang ng mga negative, kapag nag-isip ka ng mga nakakalungkot, nakakatakot na bagay, nagre-react yung katawan natin dun. Para tayong nagkakaroon ng spider sense na tinatawag. Kasi nag-adrenaline rush tayo. Kasi feeling ng katawan natin, yung mga simpleng iniisip na yun, natin na yun is dangerous. No? Nag-adrenaline rush tayo. Para kaya nating iligtas yung sarili natin. Okay? So ayun lang, normalization, importante yun. Kailangan ino-normalize natin yung mga nararamdaman natin sa pang-araw-araw. And hindi tayo dapat nag-i-struggle. Hindi natin dapat inaayawan. Okay? Bagkus dapat hayaan mo maramdaman ng katawan mo. Kung masyadong overwhelming yung mga pangit na pakiramdam, ipahinga mo saglit. Pero it doesn't mean na pinahinga mo, hindi mo na susubukan ulit. Okay? Ako ito maikling kwento lang. Bago ko na-meet yung recovery, sobrang challenge yung ginawa ko sa sarili ko. Kasi dumating sa point na may agoraphobia ako. Ultimo, tumapak ako sa tapat ng bahay namin. Nagpapanik attack ako. Kasi feeling ko atakin ako sa puso. Okay? So, challenge ko yung sarili ko. One time, pupunta ako sa grocery store, pumupunta ako sa malapit na tindahan. Hanggang sabi ko sa sarili ko, kaya ko lumabas. Alam ko na kapag naramdaman ko to, ako lang yung nagpapalaki, no? Ako lang yung nag-iisip ng hindi maganda, kaya mas lalo siyang lumalakas. One time, sinundo ko yung misis ko sa Bacoor. Parang, siguro 30... Gano'n ba kalayo yun? Hindi ko maalala. Siguro 30 kilometers. No? Challenge ko lang sarili ko. Sabi ko, sige. Sunduin kita sa district. Sabi ko, yung district siguro 10 kilometers lang eh. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. Inabot ko ganito kalayo. Alam mo, achievement na sa akin yun. Sabi ko, oo nga no. Lumakas yung loob ko dun. Nagkaroon ako ng self-confidence na kaya ko to. Yun yung pinanindigan ko na kaya ko to. Ano to? Ako lang talaga. Sabi ko, problema lang talaga yung sa akin kung paano ko siya i-interpret. Pero kapag nilakasan ko yung loob ko, although napakapangit sa pakiramdam, alam ko kaya ko to. Sabi ko gano'n. Sige, diyan kita susunduin sa Bacoor. No? So, from 10 kilometers, dinaretso ko hanggang Bacoor. Pagdating ko sa Bacoor from General Trias, ang layo nun. Ayun yung for 2 years, ayun yung first time na nag-travel ako. Mag-isa, nang nakamotor, nang walang dalang mentholated ointment, walang dalang kung ano-ano, nang walang load yung cellphone ko. Wala akong tatawagan, wala akong kukontakin kahit kanino. Doon lumakas yung loob ko. Doon ako na-challenge, no? And napakalaking achievement. And napakaganda sa pakiramdam. Napakagaan ng pakiramdam ko noon na, alam mo yun, yung parang gusto kong umiyak sa sobrang saya na kinaya ko yun, no? Sabi ko talaga, after nun, bumalik ako sa trabaho after a week. Then, continuous pa rin yung laban ko. Kahit sa trabaho, nararamdaman ko yung sintomas. Kapag overwhelming, pahinga lang ako. Pero hindi pwedeng hindi ko itutuloy yung trabaho ko. Okay? Ipinahinga ko lang yung sarili ko, pero tiniloy ko pa rin yung trabaho. Ganon ko siya minanage. Hindi yung pag naramdaman ko siya, ayoko na, uwi na ako. Hindi ganon. Hindi. Tuloy lang yung laban. Hindi laban na nag-i-struggle ka, kundi tuloy yung laban, yung pagharap. Ako kasi tinanggap ko na siya eh. Tinanggap ko na siya sa sarili ko. Okay? So yun lang. Ang haba ng video ko ngayon. Parang 28 minutes na ito. So ayun, na-miss ko kayong lahat. I'm sorry kung medyo busy. And huwag sasama yung loob kung hindi ko na re-replyan yung comment and message. Kasi recently panggabi ako. Okay? Pagka-uwi ko, tulog talaga ako. Pagkagising ko, yung family ko, yung mga anak ko. Hanggang sa bumalik na ako sa trabaho. Ayun lang yung routine ko eh. Kaya pasensya na sa mga hindi nare-replyan. And ayun, I hope nakakatulong sa inyo to. So that's for today. Sana may natutunan kayo sa 30 minutes na video natin for today.
And please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa latest upload ko. So ayun, sana hindi nyo ni-skip yung ads. And ayun lang, malaking tulong rin sa akin yun, no? So sana give and take rin tayo, since kahit papano may napupulot kayong kaalaman sa mga ginagawa kong video. So at least sana wag nyo i-skip yung ads. Yun lang yung hiling ko. Yun lang. Maraming salamat po. Bye!